last generation theology. Pag kayo'y nagpunta sa internet, ayan, at hinanap ninyo yung last generation theology, napakaraming mga lalabas na mga symposium, mga nagsasalitang mga nagtuturo nito. Subalit, hindi po yun ang tayo ng ating iglesia. Inanyayahan ako rito ng inyong pangasiwaan para linawin ngayon hanggang bukas ng hapon ang tayo ng ating iglesia. Okay? Now, ano po ang tema natin dito sa inyong camp meeting? Kapatid, ano ang tema natin sa ating camp meeting? Puros kayo, thus saith the Lord. Tinitignan ko kanina, bakit hindi itinagalog? Ano ang ibig sabihin niyan? Ganito ang sabi ng Panginoon. Basahin ninyo ang inyong banal na kasulatan. At ito ay itinala 413 times in the Bible. Napakaraming beses na ginamit yang parirala na yan. Thus saith the Lord. Ganito ang sabi ng Panginoon. Particularly sa lumang tipan. Ang propeta na gumamit nito'y dalawa ang pinakamaraming paggamit. Si propeta Jeremias at si propeta Ezekiel. Yan. So pag nagbasa kayo ng aklat ng Jeremias, aklat ng Ezekiel, thus saith the Lord. Sa panahon ni Jeremias, at ito'y pinahapyawan ng ating executive secretary noong Merkulis ng gabi during the opening session. Pero hindi niya kinote directly from Jeremiah. Si Jeremiah ay isang propeta na nagsasabi ng totoo. Ayaw ng hari yung kanyang sinasabi. Sino ang hari? Sedekiah. Natatandaan po ninyo? Kaya nga tanong ginawa? Inilagay siya sa balon, in a cistern. Anong kaibahan ng balon at saka cistern? Yung balon may bumubukal na tubig. Yung cistern, ito po yung kanilang hinuhukay para malagyan ng tubig pag umulan para may reserve sila. Doon siya inilagay. So iba po yun, concept doon. Bakit? Kasi nagsasabi ng totoo. Pag nagsasabi ka ng totoo, you are not always to be in good condition. Tama? Si Jose, nagsabi ng totoo. Saan ang binagsakan niya? Sa bilangguan. Subalit, nang sumasalakay ang kanilang mga kaaway, kinakailangang magtanong ang haring Sedekiah, at ano ang kanyang tinanong kay Jeremias? Is there any word from the Lord? May anumang salita ba na galing sa Panginoon? Mga kapatid, bawat isa sa atin na sumasamba, bawat isang nagwo-worship, bawat isang dumadalo sa mga seminar, mga pagpupulong na ginagawa para sa mga kaanib ng iglesia, dapat nagtatanong tayo, is there any word from the Lord? Tayong naghahanda ng ating mga sermon, tayong mga naghahanda ng ating mga sinasabi dito, doon sa bahay, lumuhod tayo at sabihin natin, Panginoon, ano ang salitang aking sasabihin para sa iyong bayan? Hindi yung pagpunta sa Amerika na istorya. Illustration yun, hindi yung sermon. Hindi yung kayo'y nakapasa ang inyong anak sa board at nag-top notcher. Hindi yon ang sermon. Hindi yon ang pabalita na galing salita ng Diyos. Mga patotoo yon na ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen? Ayan. So, ang pariralang yan, thus saith the Lord.
Ang equivalent nito sa bagong tipan ay it is written. Sa lumang tipan, ano? Ganito ang sabi ng Panginoon. Bakit? Wala pa naman silang maraming mga nakasulat na mga natatandaan po ba ninyo? Kaya nga sa Bible, hear sa lumang tipan. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Bakit hear? Kasi may isang nagbabasa. Makinig kayo, wala kayong tagi-isang Bible. Kakaiba noon kaysa ngayon. Ngayon, hindi na hear. Ano na? Pagdating sa bagong tipan, read. Blessed are those who hear? No. Blessed are those who read. Bakit? Dumami na yung mga manuscript Tama, mga kapatid? Ngayon, tagilang Bible tayo. Okay? Nakukuha ba ninyo ang aking sinasabi? Now, ano ang ibig sabihin ng thus said? Ang tagal naman. Gusto niya stolen Gusto ko nakapost. Sige lang, go ahead. Anong ibig sabihin niyang ganito ang sabi ng Panginoon? Pag tinanong ko kayo at pag uwi ninyo, anong ibig sabihin niyan pag sinabi ng mga kaalim ng iglesia na hindi sumama sa inyo? Simple lang. Ang ibig sabihin niyan, God has spoken His sure, infallible word. Ano daw, mga kapatid? Ang Diyos ay nagsalita at ito'y tiyak at di nagkakamaling mga salita. Amen? Ayan. Now, tingnan ninyo. Hindi ko nilagay dyan sa slide. Sabi ni Ellen White, kasi sabi nila, doon sa Palawan, nagturo ako ng expository preaching sa lahat ng kanilang mga pastor. Intensive po yun. Kasi ang weakness ng Adventist, expository preaching. Karamihan ng sermon natin, topical. So I taught them how to preach one text, one chapter, one pericope, one book. So yun ang assignment nila. Magaganda yung mga lumabas na mga sermon. Okay? Napakadali kasing mag-sermon pagka-topical. Kuha ka ng topic, daming teksto rito, kumuha ka ng concordance, sige, basa, tapos lagyan mo ng kwento, appeal. Tapos. Ang tanong, did we bring out the Word of God? Nilabas ba natin ang salita ng Diyos? Sabi ni Ellen White, Selected Messages, Book 3, the Lord desires you to study your Bibles. Ano daw, mga kapatid? Ano daw ang kagustuhan ng Panginoon? Desire. Pag sinabi mong desire, ninanais ng Diyos na pag-aralan natin ang ating mga banal na kasulatan. Pinagpatuloy niya, He has not given any additional light to take the place of His Word. Uulitin ko, mga kapatid. He has not given any additional light to take the place of His Word. This light is to bring confused minds to His Word. If it is eaten, pag sinabing eaten, anong ginagawa? Kinakain. If it is eaten and digested, is as the lifeblood of the soul, then good works will be seen as light shining in darkness. Testimonies Volume 3, Selected Messages 29, verse 2. Pinagpatuloy in the Acts of the Apostle ni Ellen White. Sabi niya, Thus said the Lord is not to set aside for a thus said the church. Ang bigat nito, mga kapatid.
tayong mga pangulo ng iglesia, bantayan natin. A thus said the Lord is not to set aside for a thus said the church or thus said the state. The crown of Christ is to be lifted above the diadems of earthly potentates. Acts of the Apostles, page 68, paragraph 2. Anong nilalaman ng pangungusap na yan? Come on, mga kapatid. Pag kayo'y binasa nyo ng inulit-ulit yan, anong darating sa inyong kaisipan? Come on. Ha? Madali lang. P, P, P. Hindi po PP ha. P, P, P. Anong ibig sabihin? Thus said the Lord, may kapangyarihan. What is kapangyarihan? Power, authority. Every time, thus said the Lord, may kapangyarihan, may autoridad. Ano ang kapangyarihan ito? Ha? Anong kapangyarihan? May creative power ang salita ng Diyos. Ano yung creative? Nagsalita ang Diyos at anong nangyari? God spoke. And what? Sabi namin sa Ilocano, napaadda. Ha? Nagkaroon. Tama? Creative power. Ano pa? Hindi lang yun. Ang salita ng Diyos, thus said the Lord, is revelatory. Ano yung revelatory? Pag sinabi mong revelatory, may pinahahayag. May pinaalam para sa inyo at sa akin. Yan. So, ang laman ng banal na kasulatan ay may mga revelation. Hindi lang po yung apokalipsis. Ikalawa, so may power. Susunod, thus said the Lord, may purpose. Every time you read your Bible, may layunin, may purpose. Anong purpose? Anong sabi nun sa 2 Timoteo 3, 16 at 17? Ang lahat ng kasulatan, kapatid, pakibasa mo, halika rito. Yan. Maganda pong magbuklat kayo ng banal na kasulatan. Ayan. 2 Timoteo 3, 16 at 17. Sige, kapatid. Wala yata yung mic na isa. Mike, ayun. Yan. Sabi po dito, verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman Mapapakinabangan. Saan mapapakinabangan? Revelatory yan. Para saan? 4 na bagay. Go ahead. sa pagtuturo. Pagtuturo. Sa King James, anong ginamit? Doctrine. Ano yung ituturo? Doctrine. Ano yung doctrine? Anything that is right in the Bible, you call it doctrine. Uulitin ko ha. So hindi lang yung 28, lahat ng tama na nakasulat sa Biblia, doktrina. Dapat ituro. Tama o hindi? Tama. Ikalawa, Sa pagsansala. pagsansala. Ano yung pagsansala? Sa English, reproof. Ano yung reproof? Anything that is not right in the Bible is reproof. May mga nakasulat ba rito sa Biblia na hindi tama, na pinaggagawa ng mga lalaki at babae? Yes. Si Noah, anong ginawa doon sa 2 anak na babae? Inanakan. Tama ba yon? Si David, kinuha yung asawa ni Uriah. Tama ba yon? Bakit nasa Bible? Para sabihin na ito'y hindi tama para sa inyo at para sa akin. Bakit nandyan yung istorya ni Abraham? Kinuha
At ibinigay ni Sarah si Hagar, bagamat tradisyon at customary nila nung kapanahunan nila ang ganon. Hindi po yun tama. So anong purpose? Anything that is not right, we call reproof. Ano ikatlo? Sa pagsaway, Ano yung pagsaway? Correct? Look at your Bible. Correction. Anong correction? Anything that is not what? How to be right is correction. Alam nyo tayo, magaling tayong magsabi na, hindi yan tama, hindi yan tama, hindi yan tama. Wala ka namang sinasabi kung paano maging tama. Kaya yung ating mga anak, wag kang uuwi ng ganito, gabing-gabi na. Eh, anong dapat gawin? Pasusundo kita. Tama? Or you will be grounded pag ganito. Dapat meron kayong paraan how to be right. Sa Bible ba may mga how to be right? Yes. I'll give you example of that tomorrow in my preaching at the hour of worship. At panghuli, sa ikatututo na nasa katwiran. sa ikatuto, ano yun? Instruction in righteousness. Ano yun? How to stay right. O, madali lang. Anong laman ng Biblia? What is the revelation of the Bible? What is right? What is not right? How to be right? And how to stay right until Jesus comes. Yun lang. Okay? Now, ang haba ng introduction ko, pasensya po kayo. Kasi ayokong mag-discuss na hindi malinaw ito sa inyo. Na ako'y babanat na kaagad na hindi naman connected yan. Okay? Now, meron pong dalawang aklat sa banal na kasulatan. Sa Lumang Tipan, ang Ezra at ang Nehemiah. Sa Bible natin, dalawa yan. Sa Hebrew Bible, isa lang. Magkasama ang Ezra at ang Nehemiah. Ayan. Okay? Eh sino bang nauna? Eh nauna si Ezra, pagkatapos si Nehemiah. Okay. Now, buklatin ninyo ang inyong banal na kasulatan. Dahil ito ang foundation natin. Tayong mga nagtuturo, tayong mga nagsesermon, at tayo na humahawak ng salita ng Diyos. Nehemiah 8:8. Please open your Bible. Come on. Naku. Kapatid, nasa ng Bible? Nehemiah 8:8 na. Hintayin natin sila. O wala silang binubuklat. Kunyari lang. O Nehemiah 8:8. Sige, basa. Nehemiah 8:8. Mike. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Napakahalagang talata niyan. Ano daw? Kanilang, anong ginawa? Binasa. Kayong at ako na nagsesermon dito, hindi ko ano-anong babasahin. Anong babasahin? Ang salita ng Diyos. Tama o hindi? Eh, pastor, wala naman sinabi diyang Bible. Anong wala? Binasa ang ano? Come on, kapatid, dito ka lang muna. Ikaw ang aking kantura ngayon. Ulitin mo, dahan-dahan. Nehemiah 8:8. At sila'y nagsibasa sa aklat. Sila'y, plural, singular. Plural, yung nagbabasa na leader at yung may mga copy. Basa. Huwag kayong magbabasa kung wala kayong binabasa. Magagalit ang anghel. Kunwari pa eh. Basahin natin, sabi ng pastor eh. Uy, open din siya. Pindut-pindut kunwari. Oh, sige, basa. Sa kautusan ng Diyos na maliwanag. Saan sila bumasa? Kautusan ng Diyos. Kautusan ng Diyos. Ayan, pag-Adventista yan, 10 utos. Mali. Yang kautusan, yan po yung 5 aklat ni Moses. Yan ang Bible available during the time of Nehemiah.
Naintindihan po ba ninyo? Kaya anong binasa nila? Ang Bible sa kanilang kapanahunan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun ang Bible sa kanila. Yun ang salita ng Diyos. Yun yung thus said the Lord. Pagdating ni Jesus, ano na ang Bible nila? Hindi na lang yung the law. Basa, 24:44 ng Lucas. Nagba-Bible study po tayo dito ngayong gabi. Ganyan talaga pag camp meeting. Buklat dapat tayo ng Biblia. Hindi yung kung ano-anong mga chismis. O sino yung tatakbong presidente. Ngayon mag-i-eleksyon na. Ako, modesty aside, I'd never dream becoming like that. But when you do, magiging miserable. Meron akong administrator na hindi ko makakalimutan nung ako'y intern. Ang sabi niya sa akin, Nes, overdue na. Dapat presidente na ako next year. Abay sabi ko, hindi siya nakapag-presidente. Sorry. 24:44. Ito pong sabi, Lucas 24 verse 34, na nagsasabi, tunay na nagbangong muli ang Panginoon at nagpakita kay Simon. Ha? 44. Anong binasa mo? Lucas 24 verse 34. 44. 44. Sorry po. Pag estudyante ko po ito, alam ninyo, meron akong karanasan, nagtuturo ako ng mga teachers, nag-graduate sa labas, walang Bible. Summer class, di ba? Nire-require natin 18 units. Mga principal, Mountain Province, Central Luzon, meron din ang galing dito, nagturo din ako dito, dyan sa San Pablo. Nako, ang requirement ko sa kanila, magdala ng Bible sa klase. Yung isa hindi nagdala ng Bible. Nag-quiz ako, pastor. 1 to 10. Ang nakuha noong may dalang Bible, 2. Ilan? 2. Merong walang dalang Bible, ang nakuha niya, 5. Nung nag-check na kami, sabi ko, all those who brought their Bible, plus 5. Plus 5. O di yung 2, ilan na naging score niya? 7. Yung walang Bible? 5. Nag-away sila during the recess. Principal pa man din, doon sa Mountain Province, hindi ako nagsisinungaling. Unfair, sabi niya, ako, taas ang nakuha ko. Sabi ko, kapatid, maghunos dili ka. Bible ang pinag-uusapan dito. Dapat may dalang Bible at naiintindihan. So, basa. Verse 44. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Kanina, ano yung Bible nila? Panahon ni Nehemiah? Kautusan ng Diyos o kautusan ni Moses. Hindi po 10 utos yun Ang Bible nila ay yung 5 aklat, the Torah, or we call it the Pentateuch. Sa panahon ni Jesus, ang Bible na nila, ang buong lumang tipan, nahahati sa 3. We have the Torah, you have the Nevi'im, and you have the Ketubim. Ang tawag namin dyan, Michael, Tanakh. Ano yung Tanakh? T-N-K. Para madaling tanda lang mga estudyante in Hebrew. Torah, Nevi'im, Prophet, Nabi, plural, Im. Tama? Im. Basta may im-im ka dyan, Ephraim, mga im-im-im dyan, plural lahat yan. At writings or psalms ang ginamit dyan. Yan. So, mga kapatid, anong binasa? Anong binasa?
Kautosan ni Moses. Bible. Tama? Sa panahon natin ngayon, anong dapat basahin? Bible. If you are a preacher, if you are promoting, if you are campaigning, etc., ang batayan natin, Biblia. Tuloy mo. Ano pang ginawa? Balik ka sa Nehemias. Nasa first part ka palang, kinukumpare lang natin yung Bible ni Nehemias at saka yung Bible ni Jesus at saka yung Bible natin ngayon. 8:8. Mabibiro ko ito dahil galing NLAC. Mababait yung mga yan. Yes. Verse 8. Ito po muli sabi, at sila'y nagsibasa sa aklat sa kautosan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay. Binasang ano? Maliwanag. Kayong mga nag-i-scripture reading dito, practicein po ninyo sa bahay. Hindi yung aakyat na kayo dyan, tsaka lang kayo, pero nga ng Bible, ano daw yung babasahin? Mamaya, iba pa. Kagaya minsan may napuntahan akong church, imbes na 1 Peter 3, I will be using that tomorrow, ay 2 Peter. Eh di nung, sabi ko, ako kaya ang mali? Bakit iba yung binabasa niya? Eh nagbasa na. Alam nga lang sabihin ko, yoy, tumigil ka. Nanalangin. Sabi ko, Panginoon, paano kaya yung message ko manggagaling doon? Oh, careful. Practicein. Kaya kayong nagplaplano ng worship, tanungin na, saan ba nakabatay ang iyong pangangaral ngayong bukas? Tama? Maliwanag. Bakit? Sabi ni Ellen White, the truth must not be marred by communication through defective utterance. Ilagay mo yan sa kukote mo, Michael. Hindi ko makakalimutan yan. Teacher ko si Dr. Tumangday, Miriam. Nakalagay doon sa kanyang lamesa yan, nandito. Evangelism 6:5:5. O, hanapin ninyo mamaya. The truth must not be marred by communication through defective utterance. Kuminsan pinagtatawanan, bakit? Tricycle. Nagbasa sa Bible, ang pronunciation iba. Hindi po ako namumula dito ngayong gabi. Dapat ayusin natin. Alam niyo, kumakanta si George Beverly Shea, the soloist of the Billy Graham Crusade. Nag-crusade sila sa London. Siya yung kumakanta. Alam niyo ang kanta niya? It took a miracle to put the stars in place. The following day, there were several letters sent directly criticizing the crusade. Naka-address kay Billy Graham. Alam niyo nakalagay? Bakit yung soloist mo is very presumptuous to say, it took a miracle to put the stars in space. Ano daw? It took America. Oh, totoo yan. O bakit? Sabi ni George Beverly Shea, ang alam ko, very clear yung aking pag-pronounce. Hindi, it took a miracle. Hindi, it took America to put the stars in space. Pag may natulog dito ngayong gabi, maiwan kayo dito. Okay, ano pa? Maliwanag. Diretso mo. Verse 8, sabi dito, at kanilang ibinigay ang kahulugan. Ano daw? Ibigay ang, mga kapatid, baliwala na binasa niyo ito, na umuwi ang mga kapatid, hindi naintindihan ang laman ng talata o mga talatang binasa ninyo mula rito. You did not preach. You did not have a good sermon. Tama, mga kapatid? O bakit? Nagkwento ka dito, nagkwento doon. Pwede kong gawin yun, pastime. Okay? Ibigay ang, anong ginamit sa tayo sa English? Look at your Bible. You give the sense
Oh, continue. Na anupat kanilang nabatid ang binasa. Anong resulta? Oh, ito yung binasa, ipinaliwanag mo at dapat mabatid, maunawaan ng mga kapatid ang laman ng mga talata na pinagbulay-bulay natin na sinasabi nating tinapay ng buhay, hindi naman naluto. Harina pa rin pag-uwi. Kaya, gutom ang mga kapatid. At ano ang nagiging resulta? Naghahanap ng ibang makakain mula sa mga ibang mga tagapagturo na pag pumunta sa kanilang mga bahay, parang totoo ang kanilang mga sinasabi. Yan. Maupo ka na, kapatid. Hindi naman siya igurot, ano hindi? Mukhang taga Mindoro. Hindi, tinanong ko na po kanina yan. Pag nagalit siya, bahala siya. Okay, yan na. Alas 8 na. Introduction pa lang. Paano kaya ito? Ninenervyos ako. Alas 9 naman tayo, di ba? Okay. Thus said the Lord. O ilista ninyo. Kahapon, naglilista kayo kay Pastor Orbe. Chinecheck kayo. Bayaw ko yun. Kaya huwag kayong magsasalita against him na nandiyan kami ni Mrs. Kapatid niya po yan. Sabi ni Mrs. sa akin, ba't pinagtatanggol mo si Joey? Eh bakit? Bayaw ko yun eh. Sino pa ba magtatanggulan? Basta tama. Tama, mawalid? Yan. Okay. Anong ibig sabihin? May 5 mahalagang kahulugan ang thus said the Lord. It is the Christian comfort. Ulitin ko, mga kapatid. Christian comfort. Pang-aliw ng mga Kristiyano ang salita ng Diyos. Amen? O, pagka may namamatay, may na-in-despair, mayroong magsuicide, may bumagsak sa exam. Nung ako'y church pastor sa Dagupan City, poging-pogi pa, kakagraduate, ay ako ang nilagay dun sa Dagupan City, walang gustong magpastor. Bakit? Eh mahigpit yung mga naroon. Pag hindi nagustuhan ng sermon mo, pastor, pabababain ka. Pag ikaw ay walang kurbata, kukurbatahan ka ng head deacon, aakyat. Ay sabi ko, napakawalang yan itong mga ito. Ay sabi ng Presidente Bautista, Nes, doon ka. Ay di sige, sabi ko. Kagagraduate ko noon, dapat dito ako pupunta sa South Central. Sabi ni Pastor Gusilatar, doon ka sa UP, Los Baños, mag-church pastor. Pag uwi ko sa bahay, sabi ng nanay, Ilocano ka. Agawid ka dyan, Norte. Eh di uwi. Pagdating ko doon, sabi na Pastor Manalo pa, hindi pa si Pastor Bautista. Ilalagay kita, anak, doon sa San Fernando Central Church, yung pinakasentro ng La Union. Eh sabi ko, tuwan-tuwa ako home church ko yun Kami ang nagtayo, nandun ang mga kamag-anak ko, home base ko. Nako, pagbalik ko the next week, hindi na siya ang presidente. Ang presidente na Pastor Bautista, galing MBC, hindi niya ako kilala, hindi ko rin siya kilala. Sabi niya, Nes, sa Cagayan ka. Cagayan? Sabi ko, sir, sabi ni Pastor hindi, sa Cagayan. Bago kang worker, dapat maranasan mo. NPA-infested area. Wala kaming midweek, wala kaming vesper. Alas 3 ang aming vesper at midweek. Bakit? Nagpapatrol ang mga NPA. Yung tatay ni Pastor Uhano, na elder, sa Gandem Abulog, pinatay, pauwi, galing sa vesper. Doon, tinabunan na lang ng irigasyon, ng saging doon. Kaya pagdating ko doon, sabi ko, magre-resign na ako. Nung Sabadong yon, hindi ko po makakalimutan, the Lord is very, very good. Ang speaker ng Provincial Fellowship ng Cagayan was Pastor Gusilatar, who was the Ministerial Secretary of the Union. Sabi niya, bata, anong ginagawa mo rito? Eh, dito po ako ipinatapon, mga walang hiyayang mga yan, sabi niya. Bakit ka dito? Kinukuha kita doon sa South Central. Di sinabi nilang ilalagay ka sa magandang lugar. Ngayon, dito ka itinapon. Tinawagan
ang presidente. So I was transferred in 2 weeks sa Dagupan City. Ang naging trabaho ko, sunod-sunod na patay. Sa isang linggo, 3 o 4 ang patay. Naranasan kong nasa ibabaw ng drum sa simenteryo dahil ang baha hanggang dito. Yung Dagupan City Church hanggang dito ang tubig inside. But you know what? I have developed my best sermons sa mga patay during those days. The Bible is the Christian's comfort. Amen? Ikalawa, it is the sinner's censure. Ano yung censure? Pag sinensure ka, anong ibig sabihin? O tayo, 2 disiplinary natin sa iglesia. Ano yon? Disfellowship and censure. Pag sinensure ka, anong ibig sabihin? Pwede ka bang akyat-akyat dito? Pwede ka bang magdadaldal dyan sa Sabbath school at tumatayo-tayo dyan? Hindi. Pwede kang dumalot, mag-worship. Pero ano? Tahimik ka muna. Patunayan mo, kapatid. Di ba? Inuobserbahan ng mga kapatid. It's a censure. The Word of God is the sinner's censure. Ikatlo, the Word of God, thus saith the Lord, it is the servant's summon. Ano yung summon? Pagtawag sa mga alipin, alagad. The servant is the word. Okay? Ika-4, the Bible is the what? The minister's message. Kayo at ako, mga manggagawa. At ang huli, it is the enemy's execution. Wow, I love that. Ano daw? Alam nyo, sumulat ako ng ayabang ko, no? Pasensya na po kayo. May konti lang. Meron akong article, ako po ay manunulat. Alam ni Michael yan. I have written articles na na-publish internationally dun sa ating Journal of Adventist Theological Society. At isa doon sa mga article, kayong mga pastor, is the biography of the devil. Oh. Alam niyo, nagpadala ako doon, hindi tinanggap. Sabi nung editor, si Ed Christian, he's a good friend of mine when I was editor of PPH. Sabi niya, Nes, hindi tinanggap ng mga peer reviewer namin yung article mo. Bakit? Kasi parang liberation theology ang laman. Nagpadala ako ulit. Project ko yun doon sa Baptist Seminary. The Biography of the Devil, an alternative approach to the cosmic conflict. Hindi ko ginamit yung salitang the great controversy kasi babasahin ng mga Adventist yung article. Yan. Anong aking assumption? Kailan ba sinusulat ang biography? Dapat. Pagbuhay pa o patay na? Pagpatay na. But I argued from the very start of the article, ang sabi ko, kahit buhay pa ang dyablo, alam ko na ang kanyang wakas. Amen? Bakit? Nasa banal na kasulatan. The Bible is the enemy's execution. Ngayong gabi, yan. Pakibasa nga po mga kapatid yung pamagat. Ayan. Ang tawag po dyan, LGT. Hindi po yung diniscuss ni Dr. Gumaraw na LGBT. Iba yun. Ito po ay mga tinuturo ng ilang mga Adventista del Septimo Dia. Yan. So, magpapasimula po ako dun sa concept na ito'y turo ng ilang mga Adventista na tapat namang nasa loob ng iglesia. Okay? So, hindi tayo makikipag-away sa kanila. Ito po ay kanilang pananaw,
ito'y sinimulan at mamaya titingnan nyo. Ito'y isang hamon, challenge, at nagbabalik na issue of you. Bakit? Ito po'y sumulpot noong 1800s at ito'y ibinangong muli ni M.L. Andreessen, lalong-lalo na doon sa pagsulat ng kanyang aklat na The Sanctuary Service, yung huling bahagi ng kanyang aklat na ang tawag ay appendix, naroon po yung kanyang turo. So if you would like to study that more, go to that. Yan. Ito po, pasisimulan ko, dahil ito yung kanilang paboritong teksto. Hindi po sa Bible, kundi sa sulat ni Ellen White. Ano ang sabi dyan, mga batid? Basahin natin. Christ. Teka, hindi tayo sabay-sabay eh. Ano daw? When ulitin po natin kasi yun yung kanilang idinidiin, when the character together of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Ito ang batayan nila. At mapapansin ninyo, nandyan na po yung kanilang mga major teachings. Ang pagbabalik ni Jesus ay nakadepende saan? Sa mga tao na magpe-perfect, magiging sinless, at i-reproduce yung karakter ni Jesus dito sa lupa. Sino yan? Kanyang bayan, His people. Ano yan? Mga Adventista daw. Ang tawag nila dyan, last generation Adventist. Maliwanag po ba, mga batid? Hindi po ito mga tagalabas, kundi kanilang idinidiin. Ito'y mga nasa loob ng Iglesia Adventista del Séptimo Día na magiging sinless, perfect, ipoproduce ang karakter at saka babalik si Jesus. Ang emphasis nila, hindi babalik si Jesus hanggat hindi nagkaroon ng grupong ito, last generation na sinless at perfect. Yan. Mabigat, mga batid? Ang tawag dyan, LGT. Yan. So pag nagpunta kayo sa internet, sabi ko kanina, last generation theology. Now, bibigyan ko po kayo ng warning. Kung wala pa kayong background nito, huwag kayong makikinig at magbabasa ng mga materyales ng LGT dahil very convincing sila sa kanilang argument. Ulitin ko, mga batid. Pag hindi pa ninyo alam ang ating tayo, huwag kayong tatanggap ng pag-aaral, babasahin at anuman tungkol dito. Ayan. Ano yan? I'll give you the definition of last generation theology. Ano daw, mga batid? Basa tayo. Last is the view that there must be a last generation of humans who become absolutely sinless and perfect in order to provide a ground to vindicate God's character and win the great controversy. Intindihin ninyong mabuti, mga batid. Ito ang kanilang tayo. Okay? Ano yan? Ang last generation na mga tao na absolute. Ano yung absolute? Lubos na wala ng kasalanan, sakdal para mabindicate ang karakter ng Diyos. Sinong magpapatunay at magpapakilala sa tunay na likas ng Diyos? Yang mga taong yan. Yung karakter ng Diyos na sinira doon sa Eden nang magkasala ang tao. Yung accusation ni Lucifer doon sa langit nung siya'y maghimagsik. Yan. Yun ang kanilang view. Now, yan. Ito po yung
Apat na emphasis nila. Ino-orient ko po kayo dahil hindi yan ang ating tayo. Number 1, yung mga taga rito nga, dito, itong dalawang row na yan. Number 1, Christ. Teka. Christ, together. Yan. So saan nakadepende ang pagbabalik ni Jesus? Diyan sa grupo na yan. Ano ba sabi doon sa Mateo 24:14? And this gospel shall be preached into all the world, then shall the end come. Dahil sa mga tao o sa pangangaral ng Ebanghelyo? Yan. Bukas I will discuss that more. Ikalawa, dito po tayo. Dito, Pastor Eranista, itong grupo mo. Sige. Second, Teka, hindi sumasabay itong mga ito. Iba ang ginagawa. Together, please. Yan. So, anong condition nila? Ano daw ang likas ni Jesus nang siya'y magtao? Yung likas ni Adan after the fall. Uulitin ko, mga kapatid, After the fall. Hindi yan ang ating tayo. Okay? Number 3, dito po, Pastor. Yan, dito sa row na ito. Together. Ang ikli na yan, isang sentence lang. Ano ba yung atonement? Pagtatakip. Okay? Covering. Pagtatakip ng kasalanan. Yan. Hindi daw sa cross na complete ang atonement. At panghuli, dito po, itong dalawang row dito. Yan. The last. Paano magiging vindicated ang Diyos? Doon sa last generation ng mga tao na nagtagumpay sa kasalanan at sila'y wala ng mga kasalanan. Yun ang magpapatunay daw na ang Diyos ay sakdal at banal. Yung bang claim na yun ay totoo? I'll discuss that more tomorrow. I'm just presenting their views. Yan. Okay? Tayo po ay may mga sumulat na mga scholars ng iglesia ng tayo natin. Okay? Isa doon si George Knight. Okay? Isang prolific na manunulat ng Adventist. He's a historian at nagsulat siya ng aklat na, ano yung title niya? End Time Events and the Last Generation. Bakit ko po inire-recommenda ito? Para bago kayo magbasa ng mga ibang mga aklat na galing sa kabalang side, basahin nyo muna yung ating tayo. Ikalawa, may mga scholars po tayo na nag-publish din, 14 po yung mga yan, okay, na nagtuturo sa Andrews University, at ang aklat na kanilang sinulat ay God's Character and the Last Generation. At meron pang isa na i-recommenda ko, si Brunsman, ang kanyang aklat ay All Humility, Saying No to Last Generation Theology. Anong argument natin? Ayun ang laman niya dyan. So itong mga ito, dapat pag-aralan natin. Ang mga iglesia natin, ngayon may mga kamag-anak na kayo sa Amerika, pwede po kayong mag-order niyan. Yung ministerial department, dapat meron yung ating mga pastor para alam nila ang kanilang mga sinasabi. Okay. Yan. Ano ang historical background ng LGT?
Kanino po nakasentro yan? Yan ay isang magaling na teacher, theologian. Ang pangalan niya ay M.L. Andreessen. Isa sa mga influential in the 1950s and 60s. Sa kanyang aklat na The Sanctuary Service, isinulat po niya yung 4 kanina na mga punto at naroon mga quotation from Ellen White. Ano ang weakness at error nito? Didiretsuhin ko na po. Yan. Number 1. Bakit mali ang LGT? The view of human what? Sinfulness. Mali ang kanilang view. Sa kanila kasi, and I will discuss that more tomorrow, ang kasalanan is an act, not a condition. Ulitin ko mga kapatid, ang kasalanan is an act, hindi po state, kondisyon. Pero pag nagbasa kayo ng Bible, and tomorrow we will read scriptural text, anong sabi doon? I was conceived in iniquity, and in my mother's womb, I was already a sinner. Bago ka pa naggagawa ng kasalanan, makasalanan ka na. You see? Iba po yun. Ikalawa, the faulty concept that Christ's death on the cross did not mean the final victory of Christ over Satan. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay tinalo na ang dyablo. Bakit nagpapatuloy pa rin ang dyablo? Kasi binigyan siya ng provision ng Panginoon. Okay? At ipakita sa malaking tunggalian ang resulta ng paghihimagsik ng dyablo. Ikatlo, the final vindication of God's character before the universe is not by the last generation. Sino ang nag-vindicate ng karakter ni Jesus, ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesus. Wala nang iba. At ikaapat, the concept of last day perfect elite that must play a decisive role in the ultimate vindication of God is a serious, anong ginamit kong salita dyan? Heresy. Bukas, babanggitin ko po yan. Ano yung heresy? Opinion, suggestion, minority idea na bumabangon sa kalagitnaan. Anong sabi ni Pablo? Pag-alis ko, babangon sa kalagitnaan ninyo ang mga magtuturo ng hidwang pananampalataya. That's the word. Heresy. Galatia, Kapitulo 5, 19 at 20. Ito ay gawa ng laman. Bunga ng laman. Heresy, hidwang pananampalataya. Ayan. Sabi ni Bruman, yung isang aklat kanina na binanggit ko doon, ano ang role nating mga tao? Yung mga niligtas ni Kristo at yung mga huling mabubuhay bago siya dumating. The role of humans in the cosmic drama is not to add anything to God's victory, but it is missional role of proclamation and witness to the truth of the unimpeachable character and love of God. Ano daw? Missional. Paano ba tayo nagmimisyon? By what? By mouth and by what? By living. Tama? By mouth and by living. So, ipapakilala natin na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi po yung tayo ang magsasabing siya ay sakdal. Hindi. Sakdal si Kristo kahit na tapat ka man o hindi. I'll use Romans 3 verses 3 and 4. Bukas, babasahin natin yon. And I will end, at yung iba sa inyo ay gusto nang lumabas. Ayan. LGT undermines the very foundational gospel truth and leads Adventist Christians in a sectarian
legalistic direction. Mabigat yan. In which the role of the true believer is accentuated at the expense of the unique work of our Lord Jesus Christ. Yung nagtuturo dyan, legalismo, kalaban ng Ebanghelyo. Bakit? Kaya mong maging matuwid, pastor, bago dumating si Jesus, matuwid ka na, hindi ka na nagkakasala. And I will end. This is now my last slide. Nilagay ko na yung summary ko, hindi bukas. Ito po yung summary. Meron bang karapatan sino man sa atin ngayon o bago dumating si Jesus na sabihin ako'y sakdal, wala akong kasalanan na? Anong sabi? Basahin natin sama-sama. Teka, together, brethren. When the conflict of life is ended, when the armor is laid off at the feet of Jesus, when the saints of God are glorified. Kailan yan? Kailan yan glorified? Dumating si Jesus, binago tayo, aakit na tayo sa langit. Glorified, nabago ang katawan. Then, and then only, will it be safe to claim that we are saved and sinless. Kailan? Pag naroon na tayo sa langit. Not here. True sanctification will not lead any human being to pronounce himself holy, sinless, and perfect. Let the Lord proclaim the truth of your character. So yung mga nagtuturo nito na sila'y sakdal na bago dumating si Jesus, nakakatakot na aral, hindi galing sa Panginoon, galing sa dyablo. I'm sorry to tell you that. Pag in-entertain ninyo ang ganyang mga aral, kapatid, mapapanganib ang ating mga kaluluwa. Dahil samantalang nasa lupang katawan tayo, hindi po tayo pwedeng maging sinless, perfect. Hindi po pwede. I will read text tomorrow from the Bible. Mapapansin nyo, my presentation is not so much on Ellen White. I will open the Word of God with you tomorrow. Because that said the Lord. Pagpalain po tayo ng Panginoon.